Si BBM, Yan. sabihin ko sa inyo, Yan. may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Yun. Yan apat na yan, may common enemy. Duterte. Mga Duterte. Ah. Okay, Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Madugo itong panahon na ito. Madugo yan. Bungbong bangag yan. Tunay na balita, walang kinakampiyan, sumasalamin sa katotohanan lamang. Magandang umaga po sa inyong lahat. Today is January 10, araw ng Friday. Happy weekend po sa inyong lahat. Katatapos lang ng pista ng itim na Nazareno kahapon. At ako'y nagpapasalamat sa mga viewers natin na OFW natin dyan na laging nakatutok at nakaantabay dito sa programa natin na Issue ng Bayan, ating pag-usapan. Pati na rin yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao. Unang-una, binabati ko nga pala itong mga major sponsors natin. Sila Sir Christian and Ma'am Sophia ng Singapore, Alan and Kate Magpantay ng UAE at Ma'am Lorraine ng Japan. Ito si Sir Christian and Ma'am Sophia, sila po yung nag-donate ng ating yung sound natin, soundboard natin. Maraming salamat. Sir Alan, Sir Kate, thank you po sa pinadala nyo. At kay Ma'am Lorraine ng Japan, maraming salamat po doon sa mga binigay niyo sa akin. Thank you so much. Happy New Year po. Happy 2025. Yung mga viewers natin, OFW, shoutout po sa inyong lahat. Maraming salamat sa pagtutok dito sa Joe Malone TV para sa Issue ng Bayan nating pag-usapan. 2 beses po tayo nag-upload, 1:00 ng hapon at 6:00 ng gabi. Yung mga viewers natin dito sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, grabe, no? May mga nakakabasa na ako dyan ng Iloilo, Tawi-Tawi, Mindoro, Oriental del Sur, del Norte. Grabe kayo. Attendance check po muna tayo, mga kayon. Paki-comment naman dyan sa baba kung saan kayong lupalop, naroroon at nanonood dito sa programa natin. Paki-comment dyan sa baba. Nang sa ganun, malaman natin kung saan na inaabot yung video natin at yung vlog natin. Pati na rin dito sa Luzon, Visayas, Mindanao. Paki-comment naman dyan sa baba. Ha? Huy! Yeah! Eto na. Kung mahusay ang pagkalat at pagsisilop ng ebidensya. Eto na. Para sa mga baguhan dito sa ating channel, paki-subscribe na lang po at like and share. Diyan na lang po, pakitang suporta nyo po sa mga content creator namin na katulad namin, pati na rin po sa mga political vlogger. Yan po ang pinaka-suporta nyo. Maraming salamat po sa pagtulong at pagsuporta nyo sa mga katulad naming na mga political vlogger, okay? So, ito na. Pag-usapan natin, gaya ng sinasabi natin na kung pagbabasihan lang yung impeachment, meron din palang hawak itong sila BP Sara. At tinalakay nila dito na pwede impeachable din pala si BBM, di ba? Yan, according sa kanila. Hayaan natin na sila yung magkwento. So, parang merong listahan pala dito si BP Sara na 5 impeachment, no? Na pwede ipa-impeach kay BBM. O, ayan na, ha? Tapos, January 13, na yung, yung peace rally ng INC. Peace rally po ito, peace rally ng INC. So, tingnan natin kung makakapag-cover tayo dyan, kung makakapunta tayo. Tingnan natin at bali-balita natin, 500 daw na nirentahan na bus sa isang venue pa lang, So, possibly, marami pa yan. So, parang 2 million yung target ng INC. Pero before that, panoorin muna natin itong si Imday, ang ating VP Inday Sara Duterte. Nga pala, paki-comment naman dyan sa baba kung sino po yung mga sinusuportahan nyo. Pero in my case, gamitin nyo po itong hashtag na to, Protect VP Sara, hashtag Joe Malone TV at hashtag DDS kami. Green hearts for VP Inday Sara, blue hearts for Isko Moreno, and purple hearts for Pastor Apollo Kibuloy. Pasensya na, sinisipon ako kasi malamig pa rito sa Pilipinas para sa abroad natin, mga viewers natin. Malamig pa rito sa Pilipinas kasi pag madaling araw nagpapatay pa kami ng electric fan. Tapos nagkukumot pa kami. Okay, panoorin na natin to, issue ng bayan nating pag-usapan. VP Inday Sara. Nakita ko sa transcript na kahit anong sabihin ng tao na nakaupo doon, na resource person, kukontrahin siya noong nagtatanong. Walang
tamang sagot sila tatanggapin. Kahit yung COA na mismo ang nagsabi kung ano yung trabaho niya, hindi nila tinatanggap na sagot. Kasi bakit ba? Kasi nga, sa simula, sinabi ko, gusto nila mag-impeachment. Hindi nila magawa kasi wala silang kaso for impeachment. So, ang ginagawa nila dyan, nagfi-fishing sila na nagfi-fishing, gahanap sila ng hanap. Alam nyo, before ako umupo, alam ko, impeachable officer ako. So, binasa ko yan. Ano ang impeachment? What are impeachable offenses? Ano ang pwedeng gawin mo na ma-impeach ka? Binasa ko yan lahat. Si BBM, Yan. sabihin ko sa inyo, Yan. may listahan ako ng 5 bagay na impeachable offense niya. Ayun. Pero sa tingin niyo, papasa dyan sa House? Of course, hindi. Diba? Eto, pinakita ko sa inyo, kung di ako nagkakamali, parang August last year, 2024, before yung maihain yung 3 impeachment. Kasi ang update natin sa impeachment, parang nasa ano pa rin, yung impeachment nasa House pa din. Nasa House pa din. So, hinihintay ata nung House na dumating yung pang-4 na impeachment bago nila investigahan ulit o tignan ulit. So, baka Monday daw yan, January 13. Yun nga ang yun nga ang kutob natin. So, hinihintay talaga nila, kasi ang laking factor kasi ni for me, ang laki kasi ng factor ng INC. So, ang haka-haka ko lang naman, pwede din namang mali ako, pwede rin naman tama. Ito naman, opinion lang natin. So, hinihintay lang nila yung kung ano mangyayari sa January 13. Kung ano man meron sa January 13, hinihintay lang nila kung ano yung mga kaganapan dyan. Di ba? Nagagets niyo ako? Di ba? Nagagets niyo ako? So, hinihintay nila yan. Kung talagang saan ba ang sitwasyon sa January 13. Nagkataon na yung pang-4 na impeachment nga daw ay hinihintay ng House. Kaya yung 3 impeachment na nakahain, sa Monday pa ata talaga ulit nila babalikan o magre-resume. So, titingnan natin yan. Abangan natin. Monday, it happens to be na INC rally. Bagamat, ulitin ko huwag nating haluan ng politika yung gagawin ng INC na rally. Peace rally po ang gagawin nila dahil naniniwala in fairness naman sa INC, naniniwala ang INC na kapayapaan muna dapat ang unahin kaysa yung mga bagay-bagay na yan. O, di ba? Ang laki kasi ng factor ng INC. We all know na marami talagang INC saka talagang meron silang unity. Ika nga, di ba? O, ito, panoorin natin yung susunod, ha? Nakakapagbigay ng nakakapagbigay. Parang napaka-ironic Pwede kasi. na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka, wala na ba si Spokes? Kapag yung kakayanan ng Pangulo dahil sa lulong siya sa droga, yung being unfit to lead. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin at hindi po nagpapasinungaling o hindi umaamin ang ating presidente. May pagkakaiba yung mag-amang Marcos. August 17. Meron pang isang malaking pagkakaiba. Although magkahalintulad sila sa pagiging diktador at saka yung ganid sa kapangyarihan at sa pera na gustong i-sequester ito. Di ba? Mag-ama talaga itong mga Marcos na ito at wag nating kakalimutan yan. Okay? So, pero may isang pagkakaiba sila. Walang binintang na cocaine addict si Ferdinand Marcos Sr. Pero itong Junior, yan yung ibinibintang sa kanya at hindi niya hinaharap yan. At para sa akin, dahil siguro doktor ako, o kahit di ka siguro doktor, dapat alam mo kung ano ang cocaine addict. Nakakagimbal ang nakikita natin ngayon. Malagim ang Bongbong Marcos presidency. At ako lagi ko nakukonekta ko lahat yan sa pagkalulong niya sa cocaine na hindi naman niya dinideny. At ayaw niya na magpa-drug test. No? Talagang wala siyang iniiwasan niya at wala siyang salita tungkol dyan. May tanong lang ako kay Spokes. Ano ba yon? Pwede na ba nating simulan ang impeachment dito? Kasi I think it's an impeachable offense pagka, wala na ba si Spokes? Kapag yung kakayanan ng Pangulo dahil sa lulong siya sa droga, yung being unfit to lead.
naniniwala po ako at naninindigan na ang paggamit ng pinagbabawal na droga ay impeachable. Ito po ay betrayal of public trust, pagtaksil sa tiwala na ibinigay ng taong bayan sa isang opisyales. Ang ekotibo po ang tagapagpatupad ng mga batas. Ibig sabihin po niyan, Ngat siya pa. dapat ang nangunguna sa krusada laban sa pinagbabawal na droga at hindi dapat gumagamit. Hindi pa po tayo sigurado na siya ay gumagamit. Pero nakapagtataka po, bagamat nandiyan na ang mga ebidensya, meron pong video evidence, merong testimonial evidence si Cathy Binag, nakakabingi po ang katahimikan ng ating presidente. At ngayon po, kaya po ako pinupuntiryan ng Malacanang, ako po ang pinagbibintangan na ako daw ang source ng video. Kaya ang order ni Speaker Romualdez, gurgurin yan si Harry Roque sa kamera. Alam niyo po, unang-una, si Maharlika po ay kasama ninyo dati. Siya po ang pinaka-loyal sa lahat ng loyalists. Yes. Nagtataka pa ba kayo? BBM dati kasi yan, Nakakakuha si siya Maharlika. ng mga ebidensya na dapat manggaling lamang sa napakalapit sa inyo. Siya po ang number 1 loyalist ninyo. Ako po, wala akong kakilanang loyalist sa totoo lang. Dahil ako po, hinayaan kong mabudol ang aking sarili dahil ako po nais kong paniwalaan na ang kasalanan ng ama ay hindi kasalanan ng anak. Pero tayo po'y nabigo. Talagang meron palang genetics dyan pagdating sa leadership qualities, sa pagiging diktadora at sa pagiging gahaman sa kapangyarihan at sa salapi. Nagsisisi na po tayo pero narariyan na yan. Kaya nga po ang panawagan natin, kinakailangan magkaroon po ng accountability. Impeachable po ang paggamit ng pinagbabawal na droga. Lalong-lalo na sa napakadami ng ebidensya na nakikita natin at hindi po nagpapasinungaling o hindi umaamin ang ating presidente. At meron din tayong karapatan sa mga impormasyon na nakakaapekto sa ating pang-araw-araw na buhay. At siyempre po, yung impormasyon tungkol sa paggamit ng pinagbabawal na droga dahil yan ay nakakaapekto sa desisyon kung siya'y makikipaggera sa isang gera na hindi niya papapanalo at nakakaapekto sa paggawa ng desisyon kung paano harapin ang problema ng walang tigil na taas na presyo ng bilihin, kakulangan ng trabaho at mababang sweldo, meron po tayong karapatan na malaman ang katotohanan. So panawagan ko, Mr. President, panahon na pong magsalita kayo. At kung pasisinungalingan niyo po yan, talagang ang pinakamabuting pamamaraan ay hindi lamang po sa pagsasalita, mag-hair follicle test na po tayo. Yun. Ginawa niyo namang minsan Yun. nung eleksyon na kumuha kayo ng urine test. Ang problema lang po sa urine test, at buti na lang si Dr. Lorraine Badoy, panandalian lang po, nawawala na ng trace. Kaya importante po, yung hair follicle test nang walang kaduda-duda ang Hair follic. resulta. Hinimo ko po ang lahat ng opisyales, kasama na po ang VP Sara. Because after all, ang kanyang kapatid ang naghahain ng panukalang batas na nagsasabi na kinakailangan magkaroon ng mandatory hair follicle test sa mga taong gobyerno. So they should lead by example at Yes. tinanggap naman po ang hamon. Kayo, Mr. President, kung wala po kayong tinatago, bakit hindi kayo sumabay na kay VP Sara nang matigil na itong usapin? Yes, na magkaalaman na. Paggamit ninyo ng pinagbabawal na Yes. droga. Hindi po ito option sa inyo. Dahil ang taong bayan po may karapatan sa impormasyon pag ito po ay ukol sa inyong estado ng pag-iisip na makakaapekto lalong-lalo na sa issue kung mabubuhay o mamamatay ang sambayanang Pilipino. Yes, grabe. Yun ang talaga dapat, di ba? Dapat kasama sa ano yun eh. Dapat, tingin ko kasama talaga sa ano yun. Yung hair follicle drug test na yan, di ba? Para talagang magkaalaman na kung talagang sino at kung sino talaga yung mga gumagamit. Ito, refresher to Bagamat nangyari to last year, 2024, 2025 na ngayon, refresher to sa atin. Kasi ang hirap pagka sunod lang tayo ng sunod doon sa mga bago. Nakakalimutan na, natatabunan na yung mga dati, yung mga dating issue. Di ba? Kailangan, may issue nung nakaraan, ay issue nung paghahaluin natin. Para sa ganun, mabuo natin yung malaking puzzle, di ba? Mabuo natin yung malaking picture through mga pieces of puzzle na yan. Kasi talaga yan ang magbubuo ng malaking picture. Na sa ganun, malaman natin kung ano talaga yung mga nangyayari. Di ba? Napagduduktong-duktong natin. Refresher yon, pero may mga bago tayo. Ito, tulad nito. Yan, para sa mga baguhan, naaamoy na nila ang pagbabago ng gobyerno. Lagi kong sinasabi ito. Lagi ko na sinasabi ito sa inyo, mga kayon, sa mga viewers natin, dito sa channel natin, sa issue ng bayan natin pag-usapan. Sa May 12, bagamat nakita na natin, napanood na natin, narinig na natin yung mga nangyari, yung mga pinaggagawa sa House, mga pinaggagawa sa Senate. Nakita na natin, meron na tayong idea, siguro, by now, nakita na natin kung sino yung talagang masasabi natin na trapo, na, uy, okay to.
Ote, paglalaban tayo nito, eto hindi na nahimik to, eto pinagpatuloy, walang moment na tumahimik, no? Hindi porket election na, malapit ng election, lalo-lalo na yung mga re-electionist tumatahimik. Ang tahimik nila ngayon, di ba? Pansin nyo, last year, bare months, August, September, October, November, December, ang iingay nila, di ba? Sa kaliwat kanan, di ba? Kaliwat kanan ng hearing. Bakit ngayon? Asan na? Di ba? Tahimik na ulit ngayon. Sige, hintayin natin yung Monday. Sige, pagbigyan natin, hintayin natin yung Monday. Kasi feeling ko, meron silang inihintay na sa Monday. Di ba? Hindi ko alam, Hindi ko alam. I'm not sure. Siguro, Monday pa talaga yung official na trabaho, January 13. Pero tingnan natin kung mananahimik pa rin ba sila o mag-iingay pa rin. Kasi yung iba doon, re-electionist eh. Wala akong pinapatamaan, Kaya tatandaan nyo, mga kayo, May 12, nasa ating kamay kung magpapaloko pa rin ba tayo o pipili na tayo ng bago na maglilid sa bansa natin. Kasi tayo yung beneficiary. Tandaan nyo, tayo yung number 1 na beneficiary. Kung sino yung uupo natin dyan, parang nangangapa na lang tayo kung mabuti ba to, corrupt ba to o hindi. Kaya di ba lagi ko sinasabi sa inyo, gawin nyo yung assignment nyo. Gawin nyo yung homework nyo. Alamin natin yung bawat kandidato. Kaya nga nandito kami mga social media influencer, mga political vlogger, na kahit paano ilatag natin. No? Kung naniniwala kayo sa akin, syempre sa akin kayo manonood. Kung naniniwala kayo na walang sense yung sinasabi ko, na fake news yung sinasabi ko, ngayon pa lang sinasabi ko, mag-unsubscribe na kayo, wag na kayong manood sa akin. Di ba? Kasi ako naman kahit paano, ginagawa ko naman yung homework ko, ginagawa ko yung assignment ko, pinag-aaralan ko din kung sino yung ibubook ako sa inyo. I cannot teach you what I don't know. Diba? I cannot tell you what I don't know. Kasi inaaral ko din yan. Diba? Kumukuha rin tayo ng luma, ng bagong mga video, ng mga clips, pinagko-consolidate natin. At the same, nang sa ganun, pag umarap ako sa inyo, meron naman akong masasabi at meron naman akong mga ikwento. Mararamdaman mo naman yun Diba? Mararamdaman nyo naman yun mga kayon. Eto na, SMNI News. Siya ay Attorney Sal Panelo, isa to sa mga magagaling na legal counsel ni President Roa Duterte. Dumarating ngayon ng mga bago. Sa tingin ko lang, na aamoy nila na talagang lumalala na at baka magkaroon ng pagbabago ng gobyerno. Yes. Ang mga sinasabi nila ngayon, matagal lang sinasabi natin ng programa o ng mga kritiko. Tagal na yan Yung mga dumarating ngayon ng mga bago, sa tingin ko lang, na aamoy nila na talagang lumalala na at baka magkaroon ng pagbabago ng gobyerno. Kaya kailangan sumama sila sa Agos. Yung mga yan, dati na nila rin alam, pero tahimik lang sila. Pero ngayon, dahil masyado ng talamak, talagang garapala na, hindi na rin nila matagalan na ilatang yung mga matagal na rin nilang pinagtitimping mga damdamin sa kanilang kalooban. Pero ang katotohanan niyan, ang grupo ng mga Duterte ang nagsimula niyan. Yes, totoo. At yung mga dilaw, ngayon lang yan. But even at that, tandaan mo, yung mga nag-file ng impeachment ay kasama mga dilaw doon. Common enemy. Kaya napakinggan nyo. Sabi na parang nag-advocate siya ng overthrow. Di ba doon sa article na sinabi ko siya, yung apat yan, pakinggan nyo. Lahat yan may kanya-kanyang agenda. Yung kaliwa, gusto nilang palitan ng gobyerno sa pamamagitan ng armadong grupo. Subalit, pinangungunahan ngayon yan sa Kongreso dahil nakapasok sila dyan. Yes. Yung pangalawa naman, yung mga dilaw. Hindi nila gustong itumba ang gobyerno. Kung hindi, gusto nilang makabalik sa kapangyarihan. Yung pangatlo naman, yung simbahan naman, ayaw na ng mga Duterte kasi para sa kanila, pati Diyos minumura nito. Ayaw nila ng isang Duterte makapasok doon. Kaya kontra sila, kasama sila sa impeachment. At yung pangapat, yun ang grupo naman ng Romualdez at gusto nila na sila naman ang papalit. Manatili sila sa kapangyarihan. Yan apat na yan, may common enemy. Duterte. O kaya nagsama-sama sila. Kaya yung mga naririnig natin ngayon, yan ay nagpapakita lamang na talagang lumaganap na ang diskontento ng taong bayan
at pati sila, nakikita nila. My Hindi na God. po pwedeng, hindi I sila hate sumama sa drugs. agos. Ganyan talaga ang katotohanan. Ang galing, no? Ganon katinik sa lalamunan nila ang mga Duterte na kailangan pa nilang mag-revolt, mag-aklas para sa iisang common denominator, which is Duterte. Di ba? Ganon kalupit, ganon katindi. Kayo, mga kayon, tanungin ko kayo, ha? Common sense, kung sentido common. Bakit Duterte? Bakit na lang ganun yung galit ng mga kalaban ni Duterte? Ganun yung pagkainis, pagkayamot. Ganun nila pabaksakin ang Duterte na tipong halimbawa mapabaksak man nila, sinisipa pa nila. Nakadapa na, sinisipa pa nila. Bakit? Mapapaisip kayo. Diba? Bakit? Bakit ganun nila kahit? Anong plano nila? Anong intention nila? Saka bakit ngayon lang? Diba? Nakakalahati na 3 years na 'di ba? Meron na lang 3 taon para sa national election ulit, yung presidency 2028. Bakit ganun na lang katindi? 'Di ba? Anong nagawa ng mga Duterte at bakit ganun na lang ang galit nila? Yun na lang yun na lang isipin natin. Yun na lang isipin at yun na lang kailangan ganun nila yung eagerness nila, ganun nila pabaksakin ang Duterte. Sige nga, isipin nyo, 'di ba? Panoorin natin 'to. Si Tatay Digong sa kanyang speech. May drug addict tayo na presidente. Yan. Ako, Mr. President, Ma'am Lisa Araneta Marcos, hindi ninyo ako kalaban. Wala akong sinasabi ng masama. Hindi lang ako makakampanya noon. Alam mo, iniiwasan ko ito. Itong panahon na ito talaga ang iniwasan ko kasi mapipilitan ako ngayon magsalita laban ng mga tao sa gobyerno. Alam mo, Mr. President, Ayan. hindi ako maghingi ng tawad. Kagawan mo yan eh. It is your responsibility sa sarili mo. What you do in this world binds you. Iyo yan. Huwag mong sisihin ang ibang tao kasi sarili mong utak at katawan yan. Nung ako'y mayor, pinakitaan ako ng evidence ng PDEA. Ayan. Doon sa listahan, nandoon yung pangalan mo. Ayaw kong sabihin yan kasi magkaibigan tayo. Kung hindi magkaibigan, magkakilala. Ikaw Grabe, di ba? pumapasok kayo ng alanganin. Mr. President, baka susunod ka sa dinaanan ng tatay mo. Diyan ako takot. Ayaw ko mangyari sa iyo yan. Grabe na to. Grabe to. Pabor lang, ako namang nagmamakaawa kasi it will divide the nation at madugo itong panahon na ito. Madugo yan. Bongbong bangag yan. That's why sinasabi ko na sa inyo ngayon, si Bongbong Marcos bangag noon, ngayong presidente na bangag natin ang presidente. Grabe, di ba? Kayong mga military, alam ninyo yan. Lalo na yung nasa Malacanang. Alam ninyo. The Armed Forces of the Philippines, alam ninyo. May drug addict tayo na presidente. Yun.
Grabe. Alam niyo mga kayon, dalawa lang yan, dalawa lang yan. Oh, dalawa lang. Sige, hindi, ipagpalagay na natin. Sige na, ipagpalagay na lang natin. Dalawa lang yan. Hindi magsasalita si Tatay Digong nang hindi, alam nila yan di ba? Alam nila yan. Imposibleng hindi kasi magkaka-same level yan Maaring tayo, sabihin na natin, tayo, layo ng level natin sa mga president, sa mga high class na posisyon ng gobyerno. Parang ang hirap sa atin mag-dictate na, bangag to, di ba? Addict to. Kasi wala naman tayo ebidensya. Wala tayo sa same level nila. Gets na to mga kayon. Pero sila, na nasa same level, di ba, ng status, alam nila yan kasi nasa circle sila noon Tayo out of circle tayo. Wala tayo sa circle nila. Kaya tayo, meron tayong, hindi natin alam talaga, tutuusin, di ba? Hindi natin alam. Pero sila, nasa same circle lang sila. Hindi naman siguro magsasalita si Tatay Digong na wala siyang basihan. Okay, sige, sabihin na natin. Dalawa lang naman yan di ba? Sabihin na natin. O sige, pagpalagay na natin para doon sa mga magko-comment yan. O sige, sabihin na natin na nagsisinungaling si Tatay Digong. Sige, sabihin na natin. O, na-trip lang ni Tatay Digong. Sige. Pero ikaw bilang Pilipino, bilang isang Pilipino, sila, same circle. Tayo, same circle. Lahat tayo, di ba? Nasa outside ng gobyerno. Sila, same circle. Sa tingin mo ba, magsasalita ang isang tao ng ganun, ng walang basihan? Di ba? Bakit iba na? Pwede namang iba na lang di ba? Pwede namang iba na lang. Iiba na lang yung sasabihin. Pero yung ganun na adik, na bangag, na lulong, magsasalita ka ba ng ganun? Kahit ikaw na lang tayo na lang. Magsasalita ka ba sa kapwa mo na isang ganun ng wala kang basihan? Yung nasa same circle natin di ba kahit papaano alam mo sa sarili mo, hindi may pinagbasihan ako. Di ba? Common sense na lang yun. Di ba? Ano pa sila? Nasa same circle lang sila. Tayo out of their circle tayo nila. Di ba? May basihan yun. Di ba? May basihan yun kung bakit nila Ayoko kasi makakalimutan natin to Ayoko kasi makakalimutan natin to bilang, alam mo yun, kaya meron tayong mga refresher ng mga lumang video and at the same time, meron din tayong mga bago na tinatalakay natin ngayon. Kasi pagka matatabunan No, refresher nga matatabunan. Di ba mga kayon? Si Maharlika, alam ko, dating loyalist ni BBM yan. According na nag-confirm nga na sinabi nga ni Harry Roque na si Maharlika ay dating loyalist ng BBM. Ako naman, maka-Duterte na ako noong 2016 kasi nga meron akong katulong o kasambahay ang aking anghel na si Tata na INC. Kaya sa kanya ako humihingi ng information. Diba? Nagpatunay nga, sinabi nyo nga na a week before na sinasabi kung sino yung iboboto. Diba? Kasi may unity kasi ang INC. In fairness sa INC, may unity ang INC. Hindi yan kalat-kalat. Diba? O kung meron man siguro, hindi natin alam. Diba? Pero yun alam mo, diba? Ayokong makalimutan natin kung ano yung mga nangyayari noong nakaraan. Kaya pinapakita ko sa inyo as refresher. Binabalik tanaw natin ngayon, tinatalakay natin ngayon. Kaya nga sabi ko sa inyo, etong 2025, nakikinikinita ko di ba? Na malaki ang gulo ngayon sa gobyerno. Malaki. Maraming babaliktad. Kasi election maraming babaliktad. Maraming magkakampihan. Maraming mag-aaway na dating magkakampi, na yung dating magkakampi naman maghihiwalay. Yung mga magkakahiwalay naman magiging magkakampi ngayon. So in short, expect the worst ngayong 2025. Diba? Yung impeachment ni VP Sara. Ano naman, sa tingin mo, ano naman na magiging counter-strike ng mga Duterte dyan? Ako nakikinikinita ko na baka impeachment din. Diba? Sige, tingnan natin. Masyado pang, alam mo, advance ako mag-isip Sige, baka sabihin ng iba, masyado ka namang asumero. Di ba? Pwede, sige, tingnan lang natin. Ayan naman, mapag-uusapan naman natin yan dito sa channel natin na issue ng bayan nating pag-usapan. Mga kayon, paki-like and share at saka paki-comment naman dyan sa baba. Ano sa tingin nyo mangyayari ngayon 2025? Di ba? Impeachment case, magsisimula na ulit sa Monday. Hinihintay lang nila yung court na parating. Di ba? Tama nga yung sinabi na Atty. Sal Panelo, di ba? 4 yan. Ang common denominator nila, si Duterte. Di ba? Ngayon, tatanungin ko kayo, bakit ganun na lang yung eagerness nila na mapatumba o maipabaksak ang mga Duterte?
Yun na lang eh. Yun na lang isipin natin bilang bilang ordinaryong mamamayan. Oo nga no, bakit galit ganun sila? Ganun yung galit nila. Bakit ganun, 'di ba? Ganun katinik sa lalamunan nila ang mga Duterte. Ganun lang kasimple. At meron silang intensyon apart from ganun lang yung galit nila sa mga Duterte. Ano sa tingin nyo? 'Di ba? Ano sabi ni Mayor ng Baguio? 3 P. Power, posisyon, pera. Mga kayon, maraming salamat. Paki-comment na lang dyan sa baba. Yung mga, pakisagot na lang sa comment section natin sa baba kung ano yung mga palagay ninyo, di ba? Yung mga tinanong natin. Maraming salamat. Today is January 10, araw ng Friday. Happy weekend doon sa mga last na trabaho ngayong araw. At alam nyo, patuloy pa rin tayo dito sa issue ng bayan natin pag-usapan. Nire-report kasi yung channel natin. Yung huling upload ko, nasa 700 lang yung views. Mantakin mo yun. Minamass report nila itong channel natin. Kaya napaka-imposible. 700 lang yung nanood. Diba? Kaya mga kayo, napaki-like and share. Huwag na rin kayo mag-skip ng ads. Nang sa ganun, maisip ni YouTube na, teka lang, di ba? Ang daming nagre-report dito, pero ang dami pa rin nanonood. Di ba? Maraming salamat mga kayo sa pagtutok at pagtitiwala nyo dito sa Joe Malone TV. Ako po, si Joe Malone, para sa issue ng bayan, ating pag-usapan.